Inay, gusto ko po sana magpaalam sa inyo na sasama po ako kay Ana sa Maynila. May nag-offer po kasi sa kanya ng trabaho eh. At saktong dalawang kailangan kaya't inaya niya ako. Sa malaking mansyon po kami ng mga De Castro mamamasukan bilang mga kasambahay. Malaki raw po ang sahod doon eh, kaya tinanggap ko po agad. Sa ganong paraan po ay makakatulong na po ako sa mga gastusin dito sa bahay. Lakas loob na paalam ni Venny sa ina isang umaga. Tapos niya na ang lahat ng mga dapat tapusin. Nakapaghanda na rin siya ng umagahan nilang mag-ina. Aba mabuti naman nang hindi ko na makita pa yung nakakasulasok mong pagmumuka. Basta siguraduhin mo na kapag umalis ka hindi ka nababalik. Nagkakaintindihan ba tayo ha, Venice? Palatak nito habang may kinakalkal sa handbag na ipinatong sa maliit na lamesa. Pero Nay, nagkakaintindihan ba tayo? Pinanlakihan siya nito ng mata, kaya't wala siyang ibang nagawa kung hindi ang sundin ng mga sinabi nito, kahit palabag yun sa kanya. Opo. Boba! Singhal pa nito. Parang hindi siya nito tunay na anak kung ituring. Hindi naman niya kasalanan kung nabuo siya nang hindi nito sinasadya. Hindi niya rin naman kasalanan na hindi natuloy ang kasal ng kanyang ina sa Italyano nitong nobyo noon. Dahil nabuntis ito ng kanyang ama na hindi niya naman alam kung sino at kung nasaan. Tss! Panira ka talaga ng araw. Tabi nga riyan, naalibadbaran ako sa'yo. Nakagat niya na lamang ang ibabang labi nang tabigin siya ng ina at iwan nang hindi man lang sa kanya nagpapaalam. Pero kahit naman hindi ito nagpapaalam sa kanya, ay alam niya kung saan ito pupunta. Iisang lugar lang naman kasi ang pinupuntahan ng kanyang ina sa tuwing aalis to ng maaga. Sa nobyo nitong halos kaedaran lang niya. Doon ay nagsusunog ito ng baga tapos sa gabi ay papasok naman sa club para magbigay aliw sa mga lalaking uhaw sa laman sa mga babaeng bayaran. Mula pagkabata ay tampulan siya ng tukso dahil bukod sa pagiging hostess ng kanyang ina, ay wala siyang alam sa pagkakakilanlan ng lalaking binuo siya, ngunit hindi naman kinilala. Hindi lamang ang pagkatao niyang iniinsulto ng mga taong nakapaligid sa kanya, maging ang panlabas niya iniinsulto ng mga ito. Na kesyo, anak siya ng maligno dahil hindi siya mukhang Pinoy. Kasalanan pa niya kung bakit ipinanganak siyang biniyayaan ng natatanging ganda. Ngunit kahit na ganun ay, hindi siya nanlaban. Hindi sumagot, lalong hindi pumatol. Lalala lang kasi ang sitwasyon kapag lumaban pa siya. Oh, napano ka na naman? Nanay mo na naman sigurong dahilan ket malungkot na naman yung precious face mo. Agad na naibaling ni Venice ang tingin sa nakabukas sa pinto ng kanilang bahay, kung saan nakatayo doon ang kaibigan niyang si Ana. Pilit siyang ngumiti sa kaibigan kahit na gustong gusto niya nang maiyak. Huminga siya ng malalim bago ibuka ang bibig. Pasok ka. Tinapik niya ang espasyo ng upuan kung saan siya nakaupo upang paanyayahang tumabi sa kanyang kaibigan. Naiiling pa ito nang pumasok at naupo sa kanyang tabi. Hay nako, talaga yung nanay mo, oo. Kung hindi lang kita iniisip, baka matagal ko nang sinabuyan ng holy water yan. Nang luminis-linis naman ng bidhi. Alam niyang nagbibiro lang naman si Ana. Ganito ito lagi kapag malungkot at nasasaktan siya. Hindi natatalab yun. Mahina niyang sabi upang sakyan ang biro nito. Ay, gusto ko yan. Nagjo-joke ka na rin. Napapalakpak pang nitong sabi. Sira ka talaga. Kahit papano ay napalis ang lungkot na nararamdaman niya. Salamat kay Ana na to the rescue palagi. Nga pala, nakapagpaalam ka na ba sa etyos mong nanay? Sinabi mo na ba yung pagpasok natin sa mansyon ng mga De Castro? Maya-maya'y tanong nito. Oo. O ano sabi? Wala. Anong wala? Diyos ko, napaka-imposible ng sagot mong yan. Kilala kong nanay mo, be. Walang prenong bibig nun. Ano ang sabi kasi? Ang kulit mo talaga pero sige na nga, magkukwento na ako. Nag-pause muna siya saglit bago ikwento kay Ana mga nangyari kanina. Aba,
O di maganda kung gano'n nang hindi ka na sa kanya ma-stress. Akala niya naman, magiging kawalan siya sa'yo pasanin mo siya palagi. Anito? Ana, nanay ko pa rin naman siya. Mahinahon niyang giit. Kahit pa kasi ganun ang trato sa kanya ng inay, mahal niya ito. Pagbali-balik ta rin man ng mundo, ay ito pa rin ang nagluwal at nagbigay sa kanya ng buhay. Kaya't wala siyang karapatan para magalit at magtanim ng sama ng loob rito. Hindi niya makita ang masamang pagkatao na ipinupukol ng mga tao sa nanay niya. Dahil kung totoong masama ito, hindi sana siya binuhay at binigyan ng pangalan. Ang tanong, anak bang turing sa'yo? Sa tanong nitong yun ay natahimik na siya. Wala siyang maisagot. Malungkot na lamang siyang ngumiti kasunod ng pag-alok niya rito na sabayan na siyang kumain ng almusal. Pasensya na, lumagpas na naman tong matabil kong dila Concern lang naman kasi ako sa'yo kapag kuway hinging paumanhin ni Ana. Alam ko naman yon. Tipid siyang ngumiti kay Ana kasunod ng pagtapik niya sa braso nito. Binigyan niya ito ng plato at kutsara bago naupo sa harap ng hapag. Sabay pa silang nagpasalamat sa natanggap na pagkain bago pinagsaluhan ng nakahain. Binago na rin nila ang usapan hanggang sa tuluyan na silang natapos sa pagkain. Tulong silang nagligpit at tumulong na rin si Ana sa pag-iimpake ng mga gamit ni Venice. Konti lang naman ang gamit ng dalaga kaya hindi na sila gaanong natagalan sa ginagawa. Ano, ready na? Wala nang atrasan to. Gayak na silang pareho at handa nang pumunta sa terminal ng bus. Hindi naman ako aatras dahil kailangan ko ng trabahong to. Kung sa bagay, anito? Kapwa na nilang binitbit ang mga bag na pinaglagyan nila ng mga damit at iilang importanteng gamit. Saglit pang nilingon ni Venice ang maliit nilang bahay na gawa sa anahaw at sawali bago tuluyang sumakay ng tricycle na maghahatid sa kanila sa terminal ng bus. Sana lang mababait yung amo natin para naman tumagal tayo sa kanila. Mahinang sambit ni Ana. Nakasakay na sila ng bus at hinihintay na lang na mapuno yun. Sana nga, sagot ni Venice habang nakatanaw sa labas ng bintana ng bus. Sa kabilang banda ay hindi maipinta ang mukha ni Liam habang pinagmamasdan ng nakababatang kapatid na mayroong katabing babae sa ibabaw pa mismo ng kama niya. Tahimik siyang naglakad palapit sa mga ito at tsaka ikinasang baril na binunot mula sa tagiliran. At walang pag-aatubiling pinaputok yun sa paanan ng dalawa. Anak ng... Papatayin mo ba kami, kuya? Bulalas ni Kane na agad napabangon matapos ang ginawa ng nakatatandang kapatid. What the heck? Natakpan na lamang ni Kane ang tenga nang sa dingding naman ni Liam pinatama ang bala. Kita pa niya ang mabilis na pagdaan ng bala sa gilid ng kanyang tenga. Kane, ayoko pang mamatay. Awatin mo na yung kuya mo. Mangiyak-ngiyak sa takot na saad ng babaeng hindi na nagawang makagalaw. Dala ng takot. Clean up the mess you made in my room, motherfucker. Unless you want the remaining bullets in my gun to end up in your body. Malamig na utos ni Liam sa kapatid. Tsaka tinapunan ng matalim na tingin ng babae na ikinayuko nito. Oh, come on, kuya. Para namang hindi mo nagawa sa akin to noon. What the... Nasapo na lamang ni Kane ng tinamaang braso. Binalaan na kita. Anas ni Liam, tsaka ibinaba ang hawak na baril. Ayoko na rito! Ayoko na! Naluluhang saad ng babae at dala ng takot ay tumakbo na itong palabas. Dala pa nito ang kumot na ginawang pambalot sa hubong katawan. Wala ka na ba talagang ibang alam gawin kung hindi ang saktan ako ha, kuya? Kitang matinding puot sa mga mata ni Kane habang nakikipagtagisan ng tingin kay Liam. Oo. Tipid at walang buhay na sagot ni Liam, tsaka tinalikuran ng kapatid. Naiwan si Kane na nagngingit-ngit sa galit. Gusto niyang sugurin si Liam at pagsusuntukin to. Gusto niyang iparamdam dito kung papaanong masaktan. Hindi niya kailanman malilimutan ang ginawang pang-aahas sa kanya ng nakatatandang kapatid. Kilala siya sa pagiging babaero. Hindi marunong makontento sa iisang babae. Pero nang dumating si Isyana ay nabago ang lahat. Binago niya ang sarili para sa babae.
Niligawan niya ito. Binigay ang lahat ng pagmamahal na nararapat para dito. Ngunit kahit ibinigay niya rito ang buong mundo niya, hindi pa rin siya nito nakuhang ibigin. Sa dahilang iba ang mahal nito. Masakit lalo na nang malaman niyang ang kapatid niyang dahilan kung bakit hindi siya mabigyan ni Ishana ng pag-asa. Inakala noon ni Kane na iyon ang pinakang masakit na pangyayari sa buhay niya. Ngunit nagkamali siya. Lalo nang malamang sinaktan lamang ni Liam si Ishana. At sa pagkadurog ng babae, ay pinili nitong wakasan ang sariling buhay. Oh, Diyos ko iyo, anong nangyayari sa'yo? Gulat na bulalas ni Manang Lucilia, ang mayordoma ng mansyon. Agad itong dinaluhan ng dugoong binata. Sinong may gawa sa'yo nito? Alalang usisa ng matanda. Iisang tao lang naman na may kayang gawin to sa akin, Manang. Mapait na sagot ni Kane nang hindi man lang tumitingin sa matandang nag-alaga sa kanilang magkapatid. Simula pagkabata. Diyos kong mga bata kayo, parang hindi kayo magkapatid. Sandali at tatawag ako ng doktor. Naiiling na lamang na binunot ng matanda ang keypad na cellphone sa bulsa. Tsaka hinanap sa contacts ang numero ng pribadong doktor ng pamilyang De Castro. Huwag niyo nang tawagan, Manang. Kaya ko na ito. Kayo na lang ang bahalang maglinis dito. Tumayo si Kane habang sapo pa rin ang brasong may tama ng bala. Tapos siya ng pagkadoktor kaya't kaya niyang gamutin ang sarili niya. Ano na bang nangyayari sa inyong mga bata kayo? Hindi naman kayo dating ganyan. Malungkot na wika ng matanda habang nakasunod ang tingin sa papalayong si Kane. Ang buong akala ko'y magkakaayos na kayo dahil lumalala ng sakit ng inyong mama. Ngunit nagkamali kami. Nang dahil lamang sa babaeng nasirang magandang samahan ninyong magkapatid. Pinawi ni Manang Lucilia ang tumutulong luha. Pareho niyang inalagaan ang magkapatid. Anak na rin ang turing niya sa mga ito kaya't masakit para sa matandang makitang halos magpatayan ng magkapatid. Eto na kaya yun? Tanong ni Ana. Nagpalipat-lipat pang tingin nito sa mansyon at sa hawak na papel kung saan nakalagay ang numero ng malaking bahay na nasa harapan na nila. Ang tiyahin ang nagpasok sa kanila sa trabaho. Gusto sana nila itong tawagan kaso lobat naman ang cellphone ni Ana. Dito tayo itinuro nung napagtanungan nating guard. Katukin mo na kaya nang malaman na natin. Sambit naman ni Venice. Mabuti pa nga. Agad na sumang-ayon ang dalaga. Ito na ang nagpindot ng doorbell ang kaso. Halos mapudpud na ang kamay nito sa kakapindot ay wala man lang nagbubukas ng matayog na gate para sa kanila. Mukhang walang tao. Nanlulumong saad ni Venice. Nagpalingalinga pa sila para maghanap ng tao na pwede nilang mapagtanungan. Kung ang mansyon na nasa harap ay ang mansyon ng mga De Castro. Kaso wala naman silang makita ni isa. Ayaw naman na nilang bumalik sa guardhouse dahil masyado nang malayo yon. Ang init-init pa at wala man lang silang dala kahit na isang payong. Naku, hindi pwede to. Mariing saad ni Ana. Hindi nito hahayaang masayang ang pagluwas nila ng Maynila. Kaya't kinalampag na nito ang gate. Tao po! Tao po! Dito po sa labas, may tao po! Nilakasan na ni Ana ang pagkalampag at pati ang pagsigaw. Ginaya na rin siya ni Venice. Tao po! Tiyang Lucia, nandito na po kami ni Ana! Sigaw naman ni Venice. Sandali! Rinig nila ang papalapit na boses ng isang may edad na babae. Nagkatinginan pa silang magkaibigan dahil pamilyar sa kanilang may-ari ng boses na matanda na nasa loob. Si Tiyang Lucia na yan! Siguradong sambit ni Ana. Nakangiti namang tumango si Venice. Tiyang! Patakbong dinamba ni Ana ng yakap ang tiyahin nang sa wakas ay binuksan na nito ang malaking gate. Ana! Venice! Galak na bulalas ng matanda. Gumanti ito ng yakap sa pamangkin. Lumapit din naman dito si Venice at saka nagmano. Kaawaan ka ng Diyos, iha. Dito kayo, Tiyang, nagtatrabaho? Grabe, ang laki naman ng bahay para ng palasyo. Manghang bulalas ni Ana nang kumalas sa yakap ng tiyahin. Malaya na kasi niyang napagmamasda ng malaking bahay dahil hindi na yun nahaharangan ng mataas na gate. Oo, tara na muna sa loob at ang makakain na kayo.
Kailangan nyo ng lakas dahil marami-rami tayong trabaho. Agad-agad, wala man lang pahinga, Chang. Birong sabi ni Ana. Trabaho ang pinunta natin dito, kaya malamang sa malamang, trabaho agad ang sasalubong sa atin. Singit naman ni Venice. O eto naman, seryoso naman masyado. Kiming sabi ni Ana tsaka si Venice pinalo sa braso. Chang, may malamig na tubig ba kayo riyan? Baling nito sa tiyahin. Abay syempre naman, tayo na sa loob. Pinapasok na muna ni Manang ang dalawa bago isinarado ang gate. Wow! Ang ganda naman rito. Manghang bulalas ng dalawa nang makapasok sa loob. Napangiti na lamang si Manang Lucilia dahil sa naging reaksyon ng mga dalaga. Tayo lang ba ang kakain nito, Chang? Tanong ni Ana nang marating nilang dining area ng mansyon, kung saan nakalapat ang iba't ibang klase ng pagkain. Mukhang gano'n na nga. Sagot na lamang ni Manang Lucilia. Umalis kasi si Liam na sinundan naman ni Kane. Pinigilan pa ng matanda si Kane ang kaso ayaw nitong magpaawat. Pero pinangako naman ito na babalik once na maging okay na ang isa nitong braso. Okay lang po ba kayo, Manang? Mukha po kayong hindi okay. Kanina pang napapansin ni Venice ang pagiging matamlay ng matanda, kahit pang umingiti ito sa kanila. At saka bakit po may mantsa ng dugo sa laylayan ng damit ninyo? May nangyari po ba bago kami dumating? Oo nga, Chang, ayos ka lang ba? May masakit po ba sa inyo? Segunda naman ni Ana. Sina Kane at Liam kasi hindi pa rin nagkakasundo. Bakit po? Kuryosong usisa pa ni Venice. Bumuga muna ng hangin si Manang bago sagutin ang tanong niya. Nasira ang magandang pagsasama ng magkapatid ang dahil lang sa isang babae. Panimula nito. Bakit nga po kaya may mantsa ng dugo sa damit ninyo? Singit ni Ana. Dugo ito galing kay Kane. Hindi ko nga alam kung ano bang nangyari dahil hindi ko naman nakita. Pero sigurado ako na si Liam ang may dahilan kung bakit may tama ng baril si Kane sa kaliwa nitong braso. Ay nako, napapahaba ng kwentuhan natin. Bilisan nyo nang kumain dahil marami pa tayong gagawin. Agad nitong pinutol ang usapan dahil baka kung saan pa umabot. Hindi naman na umangal ang dalawa. Kumain sila hanggang sa mabusog at nang matapos ay inayos na nila ang mga gamit bago simulan ng trabaho. Itinuro muna ni Manang ang lahat ng mga dapat at hindi dapat gawin nang hindi magkamali ang dalawa. Inilarawan din ng matanda kung ano ang pag-uugaling meron ng magkapatid nang hindi sila mapag-initan sa trabaho. Mahigpit ding bili ng matanda sa dalawa, lalo na kay Venice, na wag masyadong didikit kay Kane. Bakit naman kailangan pa naming mag-ingat kay Sir Kane? Ano ba siya, nangangain ng tao? Kuryosong tanong ni Ana. Parang ganun na nga, uhaw yun sa laman. Makahulugang sagot ni Manang na nagpangiwi kay Ana. Ano siya, aswang? Sambit ni Venice. Natawa naman tuloy ang matanda. Hindi naman ganon. O siya, para maintindihan nyo at hindi na kayo manghula pa. Babaero si Kane. Walang pinalalagpas ang batang iyon basta't pasok sa panlasa niya. Taliwas ang batang yun sa kuya niya na seryoso palagi sa buhay. Mas mapanganib nga lang si Liam. Nakakatakot yun kung magalit. Kaya't ayusin nyo mga trabaho nyo rito, ha? Mahigpit nitong paalala. Opo. Chorus pang sagot ng dalawa. Panay ang interview ni Ana sa tiyahin ng tungkol sa pamilyang De Castro dahil interesado talagang dalaga, habang si Venice ay nakafocus lamang sa trabaho. Tahimik na iniisip kung kumain na bang nanay niya at kung namimiss man lang ba siya nito. Venice! Iha! Ikaw na nga magbukas ng gate at mukhang hindi ako naririnig ni Ana. Abay, umakyat na yata sa bubong hindi ko mahagilap. Pasigaw na utos si Manang Lucilia na nasa pinakang tuktok ng matarik na hagdan habang si Venice ay nasa ibaba at seryosong seryoso sa pagpupunas sa mga malalaking banga na nakadisplay sa malawak na salas ng mansyon. O sige ho! Iniwan na muna niyang ginagawa para sundin ang utos ng matanda. Kaninong kotse kaya ito?
Tanong niya sa sarili nang sa pagbukas niya ng gate ay isang magarang kotse ang agad na bumungad sa kanya. Tumayo lamang siya sa gilid ng gate hanggang sa makapasok ang sasakyan. Sinundan niya pa ito ng tingin at hinihintay na lumabas ang tao mula sa loob noon. Kaso halos pumuti na ang mga mata niya sa kakahintay ay walang lumalabas na tao mula ron. Kaya't pinasya niya na lamang na sarahan ang gate at subukang silipin ang loob ng sasakyan. Kaso itim lang nakikita niya. Wala siyang maaninag mula sa loob dahil tinted ang sasakyan. "Who are you? And what are you doing here?" Sa biglang pagbukas ng bintana ng sasakyan ay halos mapatalon sa gulat si Venice. Nasapu pa ng dalaga ang dibdib. "I don't make it a habit to repeat what I've already said." Nakakapanginig ang lalim ng boses ng hindi kilalang lalaki. Venice po sir, bago lang pong katulong rito." Kabado pang sagot niya. Malamig na tingin lamang ang ginawa sa kanya ng simpatikong lalaki. Naghinang pa ang mga mata nila kaya mas lalo siyang nilamig sa kakaibang presensya nito. "Move!" Utos nito kapag kuwan. "Po?" Hindi niya maintindihan kung para saan ang sinabi nito. Bakit hindi siya gagalaw? Para saan? Pero imbis na klaruhin ang sinabi ay marahas lamang nitong binuksan ang pinto ng sasakyan na tumama sa kanyang tiyan. Tahimik siyang dumaing at tahimik na ininda ang sakit ng pagkakatama sa kanya. "Kasalanan mo yan. I already told you to move but you didn't listen." Magaspang nitong sabi tsaka siya nilagpasan. Siya yata yung Liam na sinasabi ni Manang. Ang sama nga niyang talaga. Mahina niyang sabi habang nakasunod ang mga mata sa papalayong binata na bagaman biniyayaan ng magandang panlabas ay nakakasulasok naman ang ugaling panloob nito. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Unang araw pa lang niya sa trabaho ay ito kagad ang na-encounter niya. Naiiling na lamang siyang pumasok sa loob. Iiwasan niya na lamang ang masungit na lalaki nang makatagal siya sa trabaho. Hindi rin siya pwedeng mapalayas lalo't kailangan niya ang trabahong ito. Wala na rin naman sa kanyang tatanggap ng maayos-ayos na trabaho dahil tanging grade 5 lang ang tinapos niya. Hindi na kasi siya pinag-aral pa ng kanyang ina. Sayang lang umano ang pera. Pero kahit na wala siyang maayos na edukasyon ay hindi siya mangmang. Nakakaintindi naman siya ng Ingles. Hindi nga lang siya marunong bumigkas noon. "Oh, sinong dumating?" Kaagad na usisa ni Lucila pagkababa nito. "Yung Liam po yata." "Papaano mo nasabing si Liam ang dumating? Ano bang kulay ng sasakyan?" "Itim ho. Tsaka magaspang yung ugali. Kaya baka kako yung Liam na yon." Anya. "Si Liam nga. O siya, tara na't sa kusina. Kailangan na nating maghanda dahil maya-maya lang ay bababa na yon. At baka dumating na rin si Kane. Kailangan na rin makakain ni Doña Clarita dahil paiinumin ko pa ng gamot." "Anito? Nasaan po ba manang si Ana?" Usisa niya habang binabaybay nilang daan patungong kusina. "Nasa taas. Sa kanya ko pinapatapos ang hindi ko natapos na gawain sa kwarto ni Kane. Patapos naman na yun?" Sagot nito. "Yung asawa po ba ni Doña Clarita nasaan?" Usisa niyang muli. Matagal nang wala. Hindi inaasahan ng lahat ang biglaang pagkamatay ni Don Gustavo. Bakit ho?" "Na-aksidente kasi iha. Basta ikikwento ko rin naman sa inyong lahat. Wag nga lang muna ngayon at baka madatnan tayo ni Liam na nagkakwentuhan." Ayaw na ayaw ng batang yun na napag-uusapan ng tungkol sa pamilya nila. Anito, hindi naman na umangal pa si Venice kahit gustong gusto pa niyang malaman ang tungkol sa kasaysayan ng pamilya de Castro. Ewan ba niya kung bakit bigla siyang nagkaroon ng interes na malaman ang nakaraan ng pamilya. Siguro'y dahil curious lamang siya. Ilang sandali pa'y sumunod na rin sa kanila si Ana at tumulong na rin sa paghahanda ng pagkain. Ilang klase rin ng putahe ang hinanda nila dahil ayon kay Lucilia ay mapili si Liam sa pagkain. Mas maigi na umanong may mapagpipilian to kesa ang ipaulit sa kanilang trabaho. "Oh, kayong dalawa, iiwan ko na muna kayo rito ha.
Kayo nang bahala rito. Kailangan ko pang pakainin si Doña Clarita dahil iinom pa yun ng gamot. Bili nito nang matapos na sila sa paghahanda ng pagkain. Sige ho, chorus na sagot ng dalawa. Mauna na rin kayong kumain habang hindi pa bumababa sila Sir Liam ninyo. Dagdag nitong tinanguan na lamang ng dalawa. Ilang sandali lang nang makaalis ang matanday nakarinig muli sila ng busina mula sa labas. Ako nang magbubukas. Medyo kinakabahan ako dun sa Liam eh. Baka masaktuhan ako lang dito eh, diyari na ako. Agad na tumayo si Ana para pagbuksan ng kung sino mang nasa labas. Naiwan na lamang naiiling-iling si Venice. Why aren't you eating? It's not like eating is forbidden here. Barito nung sambit ng binatang si Liam. Agad namang naibaling ng dalagang tingin dito. Ay sir, kayo po pala. Kain na ho. Medyo nagulat pa siya sa biglaang pagsulpot nito. Pero imbis na bigyan siya ng pansin ay naupo lamang to at hindi na nag-abala pang ayain siyang kumain. Dinalhan na ba ni Manang ng pagkain si Mama? Maya-maya'y tanong ni Liam na ikinagulat pa ng dalaga. Ho? Ho? Mukha na ba akong matanda na para hoin mo? Masungit nitong sabi. Napangiwi pa si Venice dahil nagtatagalog naman pala ito. Akala niya, mag-i-English spokening lang ito hanggang sa maisipan niya nang umalis sa pangangamuhan. Hindi naman. Nakayukong sagot ni Venice. Hindi niya kasi magawang salubungin ang abuhing mga mata ng binata na parabang nanghihipnotismo. How old are you? Tanong nito kapag kuwan. Naibaling na tuloy ni Venice sa mga mata dito dahil ang hinahon na ng boses nito. Hindi katulad kanina. 25 na po, sir. Sagot niya't agad na nag-iwas ng tingin nang maghinang ang kanilang mga mata. Ang ganda ng mga mata niya. Aniya sa isipan. Mamaya'y itatanong niya kung may halo bang ibang lahi ang binata. Hindi kasi ito mukhang purong Pinoy. Sino ang foreigner sa mga magulang mo? Usisa naman ito. Mukhang makakahiligan na nito ang mang-usisa ng tungkol sa buhay niya. Yung tatay ko ho siguro kasi Pinay ho yung nanay ko eh. Nahihiya pa siyang sagutin to. Why? Mataman siyang pinagmasdan ni Liam ni hindi man lang to kumukurap habang pinagmamasdan siya. One night stand lang naman kasi ang nangyari. Hindi rin siguro alam ng tatay ko na noong may nangyari sa kanila ni inay, nabuo ako. Hindi niya na binanggit pang tungkol sa trabaho ng kanyang ina. Hindi naman dahil sa ikinahihiya niya. Sadyang ayaw niya lang na nakaririnig ng hindi magaganda tungkol sa taong nagluwal sa kanya. Pwede ko siyang hanapin. At ano pong magiging kapalit? Mukha bang kailangan ko yun? Kahit naman sabihin kong oo at gusto ko ay magiging imposible. Lalo't wala naman akong alam kahit na ano tungkol sa pagkatao niya. Maging si inay hindi alam ang buong pangalan ng lalaking nakasama nung gabing yon. Wala nga ba talagang alam ang nanay mo? O sadyang ayaw niya lang na malaman mo kung sinong totoo mong ama? Sa sinabi niyo ni Liam ay hindi na niya nagawa pang sumagot. Natameme siya dahil may posibilidad na tama nga ito. Kumain ka na, lumalamig ng pagkain. Bumalik na naman ang lamig ng tono nito. Akma pa lang sanang sasagot si Venice. Natapos na silang kumain nang may biglang nagsalita mula sa likod niya. Mukhang pati ang bago nating katulong hinaharas mo ah. Magaspang na sambit ni Kane. Agad namang naibaling ni Venice ang tingin dito. Nagtagpo pa ang kanilang mga mata. At tulad ng kay Liam ay abuhin din ang mga mata nito. Mas dark nga lang ang kay Liam. At kung pagkukumparahin ay mas malakas ang sex appeal ni Liam. Dominante rin itong tingnan. Tipong isang tingin lang sa babae ay panghihinaan agad ng mga tuhod. Ganon kalakas ang dating ni Liam kumpara kay Clay na maamo ang mukha. Pero imbis na patulan pang kapatid ay malamig lamang itong tiningnan ni Liam. Nagtagisan pa ng tingin ng magkapatid kaya't pumagitna na agad ang naiilang na si Venice. Oo, wala naman pong nangyayaring ganon. Tumayo na siya't akma na sana nga alis sa kinapupwestuhan nang pigilan siya ni Liam sa braso. No one is telling you to leave. Maupo ka lang dyan at saluhan mo ako sa pagkain. Mapagmandong saad ni Liam.
habang ang mga matay nakatuon sa mga pagkaing nakahain. Gusto mang umangal ni Venice ay hindi naman niya magawa. Nang hihingi ng saklolo na lamang siyang tumingin kay Ana na nasa likod lamang ni Kane. Ngunit gaya niya, wala rin itong lakas ng loob na magsalita. Marahil ay takot din to kay Liam. Sino ba naman kasing hindi matatakot? Nagawa nitong barilin ang sariling kapatid. Dalhan mo ko ng pagkain sa taas, Venice. Seryosong utos ni Kane. Pagsilbihan mong sarili mo, hindi mo siya alila. Sa akin lamang siya susunod dahil pera ko ang ipapangsahod sa kanila. Matigas na sambit ni Liam. Ang dalawang dalaga tuloy ay parang gusto na lang umalis doon dahil ang bigat na masyado ng presensya ng magkapatid. Tipong anumang oras ay magsusuntukan to at magpapalitan ng bala. Sir Kane, ako na lang po ang magdadala sa inyo ng pagkain. Lakas loob na singit ni Ana. Ikaw ba si Venice? Masungit na baling dito ni Kane. Napalunok tuloy ang dalaga at hindi na nakapagsalita pa. Mga iyo, nasa harap kayo ng pagkain. Ako nang nakikiusap na huminahong kayo dahil nagpapahinga na ang mama ninyo. Huwag niyong hayaang lumala lalong sakit niya kapag nalaman niyang nag-aaway pa rin kayong dalawa. Agad na awat ni Manang Lucilia na saktong naaktuhan ang bangayan ng dalawa. Mabuti na lamang at dumating to. Hindi ako nagsimula ng gulo. Alam mo yan, Manang. Giit ni Kane. Hindi naman ito tungkol sa kung sino ang palaging nagsisimula. Ang gusto ko lang sanang ipakiusap ay wag na kayong magbangayan pa. Dahil lumalala ng kalagayan ng inyong ina. Hindi ba kayo naaawa sa kanya? Kayo na lamang ang meron siya pero ganito pa kayo. Malungkot na wika pa ng matanda. Hindi naman nakaimik ang magkapatid dahil kapwa silang tinamaan sa sinabing yun ng matanda. Hindi rin naman sila makasagot ng pabalang dahil malaki ang respeto nila sa matandang nag-alaga sa kanila noong mga bata pa sila. Ang inis ni Kane para sa nakatatandang kapatid ay idinaan na lamang ito sa paghinga ng malalim. Mamaya na lang ako kakain. Pupuntahan ko lang muna si Mama. Nito pero pinigil din ni Lucilia. Natutulog na siya, iho. Mamaya na lamang. Maupo ka na't kumain. Pero Manang, gusto sanang umangal ni Kane dahil ayaw niya talagang makasabay na kumain ng nakatatandang kapatid. Ang kaso ay hindi niya naman mapahindian ang matandang tumayo bilang pangalawang ina nila. Kane, iho, sige na. Masuyong hinagod ni Lucilia ang likod ni Kane, tsaka ito inakay na maupo. Ana, iha, maupo ka na rin. Utos din ito sa pamangkin. Tanging pagtango lamang ang naging tugon ni Ana. Sa tiyahin na ito naupo dahil napagitnaan na ng magkapatid ang kaibigan niya. Gusto sana ni Ana na matawa dahil para nang maiihi sa takot ang kaibigan niya. Ang kaso ay baka masipa siya ni Liam palabas ng mansyon. Ayaw niya namang mangyari yon kaya mas pinili niya na lang na itikom ang bibig. Grabe yung tensyon kanina. Para na akong atakihin sa puso. Sa wakas ay natapos na rin silang kumain at umalis na rin na magkapatid. Kapwa nang nagsipagbalik sa kani-kanilang mga kwarto. Ang putla na nga ng mukha mo kanina eh. Hindi ko alam kung matatawa ba ako maawa na sa'yo. Pero may napansin talaga ako kanina. Sinadyang hinaan ni Ana ang boses upang hindi marinig ng tiyahin na nagpupunas ng lamesa. Ano naman yun? Mukhang type ka ng magkapatid. Lalo na ni Sir Liam. Pabulong na sabi ni Ana nagpakunot sa noo ni Venice. Ang malisyosa naman kasi ng kaibigan niya. Kung ano-ano na lang ang napapansin. Kakahit-hit mo ng katulian kaya kung ano-ano na lang ang napapansin mo. Maghugas ka na lang din nang matapos na tayo rito. Ani Venice, si Ana naman ang napangiwi. Gaga, hindi ako nagkakatulno. Giit nito. Natawa na lamang si Venice. Eto, seryosong tanong lang ha. Sa ating dalawa lang ba? Kung papipiliin ka, sino mas bet mo? Yung bad boy ang aura o yung good boy? Wala. Trabaho ang ipinunta ko rito. Ang killjoy mo talaga palagi. Si Bangot na reklamo nito.
Pero pag ayaw mo kay Sir Kane, okay na lang ha. Pahabol pa nito. Namu, pinandilata niya na ang kaibigan dahil kung ano-ano na naman ang pinagsasasabi nito. Hoy, kayong dalawa riyan, asikasuhin ang ginagawa, hindi yung puro kayo tsismisan. Sita ni Manang na kanina pang napapansin ang pagbubulungan nilang magkaibigan. Tiyang naman, mapapanis ang laway namin dito kapag hindi man lang kami nagsalita. Birong depensa ni Ana. Siniko tuloy ito ni Venice. Sige na nga ni, tatahimik na. Sinipir pa nito kunwari ang bibig. Naiiling nilang tuloy ang tiyahin nito. Matapos ang paghuhugas at paglilinis nila ng dining area, ay inasikaso naman ng magkaibigan ng mga labahin. Hanggang sa lumipas ng isang buwan ay tuluyan ng ibinili ni Manang Lucilia ang pagpapaligo sa donya dahil hindi na kinakaya ng likod nito, habang si Venice naman ang itinutoka nito sa pag-grocery. Saan ka ba pupunta? Ihahatid na kita. Kasalukuyang binabaybay ni Venice ang mahabang kalsada. Ngayon ang araw ng pamamalengke niya. Wala siyang masakyan kaya't naglakad na lang muna siya nang sakto naman ang madaanan siya ni Kane na papasok sana sa trabaho. Sa palengke po. Sagot ni Venice na saglit lang na tinapunan ng tingin ng binata. Grabe naman sa po. Matanda lang naman ako ng 2 taon sa'yo. Kunwari ay nagtatampong sabi nito. Sabi ko nga po sir magalang akong tao. Giit ni Venice na patuloy lang sa paglalakad. At diretsyo lang ang tingin sa kalsada. Alika na, ihahatid na kita ron kaysa maglakad ka pa. Malayo-layo rin ang lalakarin mo kung lalakarin mo lang talagang papunta ron. Iniharang na ni Kane ng sasakyan sa daraanan ng dalaga at pinagbuksan na rin ito ng pinto ng sasakyan. Baka malate kayo sa trabaho pag hinatid niyo pa ako. Hindi naman sa ayaw niyang sumabay kay Kane. Ayaw niya lang talagang makaabala rito. Hindi importante ang oras ko sa trabaho. Isa pa, ako ang may-ari ng ospital kung saan ako pumapasok. Kaya hindi magiging problema kung malate man ako. Mayabang nitong sabi. Hindi tuloy ni Venice maiwasang hindi rolyohan ng matang binata. Kahit sa pagsusungit ang ganda mo pa rin. Seryoso ka ba na wala ka pa ring boyfriend? Kasi kung wala pa talaga, mag-a-apply na ako. Hindi ho kayo kwalipikado. Sakali mangiibig ako dun ako sa lalaking hindi paglalaruan ng damdamin ng mga babae. Masungit niyang sabi. May basehan naman kaya siya nakakapagsalita ng ganon. Sa halos 1 buwan nila sa mansyon ay ilang babae na ang dinala nito ron. Animoy nagpapalit lamang ito ng damit kung magpalit ng babae. Napakamot si Kane sa batok. Namula rin ang tuktok ng tenga niya dahil nahiya siya sa natitipuhang dalaga. Nagbago na kaya ako? Pati kilay nito ay nagawa na rin kamutin. Kailan ho? Baka ngayon lang yan tapos bukas. Sige ka na naman. Hindi magandang pinaglalaruan ng damdamin ng mga babae. Hindi rin nakakagwapo ang pagpapalit-palit ng karelasyon. Sakit lang ho ang makukuha nyo niyan. Kawawa sa magiging anak mo kung sakaling babae ang magiging panganay mo. Siya ang sasalo ng karma mo. Kaya magbagong buhay na ho kayo. Sermon niya rito. Yes, ma'am. Malawak ang ngiti ni Kane sa labi pero seryoso siya sa sinabi. Sir Kane, dederechahin ko na ho kayo. Hindi ho ako manhead para hindi mapansin na gusto nyo rin akong isama sa mga babaeng ikinakama nyo lang at... Venice, mali ka nang iniisip. Malaki ang respeto ko sa'yo. Agad na depensa ni Kane. Gusto sana niyang hawakan ng dalaga ngunit umatras naman ito kapag sinusubukan niyang abutin to. Sa dinami-rami naman kasi na babaeng dumaan sa buhay niya, sa dalaga lamang siya nahirapan. Masyado itong mailap. Ang hirap din kunin ang loob nito. Pero ang gusto ko ay maging amot katulong niyo lang ako. Ayoko na po nang hihigit pa ron. Diretsahang saan ng dalaga na ikinalaglag ng panga ni Kane. Venice, wag naman agad. Hindi pa nga ako nanliligaw, binabasted mo na agad ako. Dama ni Venice ang lungkot sa tono ng binata. Napalis din agad ang masaya nitong ngiti sa labi. Pati na ang kaninay ning-ning na nakaukit sa mga mata nito. Huminga muna ng malalim si Kane bago muling ayain na sumabay na sa kanya ang dalaga.
Huwag mo na sana akong tanggihan. Tipid na ngumiti ang dalaga bago pa unlakan ng alok na libreng sakay ng binata. Sinamahan na rin siya ni Kane sa pamamalengke at hinatid pang pauwi. Saan kayo galing? Halos mapatalon sa gulat si Venice nang sa pagbaba niya ng sasakyan ay galit na si Liam ang agad na bumungad sa kanya. Sinamahan ko siyang mamalengke. Masama na ba yun ha, Liam? Ilang linggo na rin simula nang tawagin ni Kane sa mismong pangalan ng nakatatandang kapatid. Tuluyan nang nawala ang respeto niya para dito. Alam niya kasing tulad niya interesado rin to kay Venice. Mukhang nagkakaroon na naman ng kompetisyon sa pagitan nilang dalawa. Pero sa pagkakataong tuway, hindi na siya papayag na maagawan. Siya naman ngayon ang magwawagi kahit ano pang kahinatnan ng lahat. Pero imbis na bigyang pansin ng naghahamong si Kane, ay kinuha na lamang ni Liam ang kamay ni Venice at saka ito hinilang papasok. Ang kaso hindi yun hinayaan ng nagngangalit na binata dahil humabol to at hinablot din ang kamay ni Venice. Don't you dare test my patience again. Banta ni Liam sa kapatid nang tapunan nito ng matalim na tingin. Dahil kung hindi babarilin mo ako ulit ha? Sa tingin mo ba matatakot mo pa ako niyan? Hindi na, Liam. Puno ng pait na sambit ni Kane. Tama na, Sir Kane. Liam! Hindi na ni Venice kaya pang tagalan ng awayan sa pagitan ng dalawa. Kaya't gamit ang buong lakas ay binawi niyang magkabila ang kamay sa kamay ng mga ito. Tsaka humarap sa mga ito na may pinipigilang luha. Bakit po ba parang hindi kayo magkapatid kung magturingan? Tingin niyo palagi sa isa't isa mortal na magkaaway. Hindi niyo ba talaga kayang irespetong isa't isa kapag nandito kayo sa bahay ng mga magulang niyo? Maswerte nga kayo dahil may nanay kayo nagmamahal sa inyo. Paano na lamang kapag nalaman ni Doña Clarita na mga anak niya ay halos magpatayan na? Sa tingin niyo po ba ikakabuti yun ng Doña? Hindi ho. Kaya please lang naman tumigil na kayo. Pasensya ka na, Venice. Ani Kane, hindi niya kayang makitang dalaga na naaapektuhan. Kaya't labag man sa loob niya na iwan ito kay Liam, ay kinakailangan niyang gawin nang hindi na sumama palalo ang tingin nito sa kanya. Tahimik siyang bumalik sa loob ng sasakyan nang maibaba ang mga pinamili nila sa palengke. Napabuga pa siya ng hangin nang makita sa side mirror ng kanyang sasakyan ang ginawang pagpalis ni Liam sa luhang tumulo mula sa mga mata ng dalagang tinatangi. I'm sorry. Masuyong hinaplos ni Liam ang pisngi ni Venice. Hindi niyo naman kailangang humingi ng sorry sa akin. Iwas sa mga matang sabi ng dalaga. Venice, look at me. Masuyo nitong Mando ngunit hindi naman ang dalaga magawang sumunod. Kaya't inabot na ni Liam ang baba ng dalaga. Tsaka yun inangat upang magtagpo ang kanilang mga mata. Lumayo ka sa kanya, please. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakiusap si Liam sa isang babae. Wala naman siyang ginagawang masama. Isa pa'y walang tayo. Amo ko kayo at katulong niyo ako. Yun lang ang relasyong meron tayo kaya bakit ganito ka? Bakit kung umasta ka parang pagmamay-ari mo ko? Liam, walang pwedeng magmay-ari sa akin. Hindi niyo ako pagmamay-ari. Oo nga't pinapasahod niyo ako pero hindi ibig sabihin nun na pati ang buhay ko didiktahan at pakikialaman ninyo. Then I'll court you. Walang pag-aalinlangang saad ni Liam na nagpatameme sa dalaga. Sir Liam, hindi po ako nakikipagbiruan. Sambit ng dalaga na makahuma sa pagkabigla. Seryoso akong tao. Kailanman hindi ako nagbiro. Marami naman pong iba dyan. Bakit ako pa? Hindi mo magagawang diktahan ng puso. Sa sinabi niyo ni Liam ay hindi na ni Venice nagawa pang magsalita. Salamat na lamang kay Manang Lucilia na tinawag na ang pangalan niya. Pagagalitan ko na talaga yan si Manang. Rinig ni Venice ang mahinang reklamo ni Liam nang agad siyang dumistansya dito. Pumasok ka na sa loob. Ako nang magdadala nitong mga pinamalengke mo. Ani pa ni Liam. Sige. Hindi na siya umangal pa dahil kanina niya pang gustong makalayo sa presensya ni Liam. Baka kasi tuluyan na siyang bumigay dito kapag hindi pa siya lumayo. Nakita namin ni Chang yun. Tudyo ni Ana nang makarating siya sa kusina. Pinagsasasabi mo.
Imbis na patulan ng pang-aalaska ng kaibigan, ay nag-focus na lamang siya sa mga gawain kanina pang naghihintay sa kanya. Amin na kasi, gusto mo rin naman si Sir Liam. Halos maghahalikan na nga kayo kanina eh. Otomatikong namilog ang mga mata ni Venice dahil mali naman to ng intindi sa nakita. Ana, ang bibig mo. Hindi ganun ang nangyari. Huwag mong lagyan ng mali siya yon. Sinadya niyang hinaan ng boses dahil baka biglang pumasok sa kusina si Liam at marinig pa sila. Ganon? Bakit namumula ka? Tudyo pa rin ito. Nakapa niya tuloy ang mainit niyang pisngi. Hindi kaya. Mainit kasi sa labas kaya siguro ako pinamumulahan. Ha, shush! Lokohin mo ng lahat, wag lang ako. Kilala kita mula ulo hanggang paa. Alam ko rin ang pwesto ng mga nunal mo sa katawan. Ana? Pinandilatan niya ito dahil ayaw tumigil. Amin na kasi. Promise, atin-atin lang to. Sino bang mas bet mo? Si Sir Kane o si Sir Liam? Seryoso na nitong tanong. Bakit naman nasali si Sir Kane dito? So, si Sir Liam nga. Sabi na nga be. Napapalakpak pa ito at siniko-siko siya sa braso. Ano naman kasi ang bibig mo? Oo na, tama ka na pero crush ko lang naman si Sir Liam. Giit niya. Crush? Ano ka, teenager? Sus, wag ako, be. Nasapo na lamang ni Venice ang noo. Hindi naman siya mananalo kay Ana. Kaya't hinayaan niya na lang tong isipin kung anong gusto nitong isipin. Basta't ang alam niya, hinahangaan niya si Liam dahil nakikita niyang mabuti itong tao at mabuting anak. Hindi man yun nakikita ng marami ngunit siya'y oo. Ilang beses niyang nakita na pinupuntahan ni Liam ang ina. Lahat ng pag-aalaga sa inang may stage 4 breast cancer ay ginagawa nito nang walang naririnig na reklamo. Kinakantahan at isinasayaw din nito ang babaeng magulang. Napakalambing nitong anak. Tulad niya. Kaya rin siguro siya nahulog sa binata. Sumapit na rin ang gabi ngunit hindi ni Venice magawang matulog. Ginugulo kasi ni Liam ang isipan niya. Parang umi-echo pa sa utak niya ang mga sinabi nito kanina. Gusto niyang maniwala pero pinangungunahan siya ng takot. Gusto niya sanang makipag-usap kay Ana hanggang sa dalawin niya siya ng antok. Ang kaso himbing na ito sa pagtulog. Kaya't minabuti niya na lang na lumabas para magtimpla ng gatas. Bakit gising ka pa? Ay, Diyos ko! Parang malalaglag ang puso ni Venice sa biglaang pagsulpot ni Liam. Mabuti na lang at naipatong niya na sa lamesa ang tinimplang gatas. Dahil kung sakaling nasa kamay niya yun ay baka nabitawan niya na. Sorry, nagulat kita. Sinsero nitong paghingi ng paumanhin. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Bakit gising ka pa? Daig niyo pa yung kabuti. Nasulpot na lang kung saan. Sorry. Nangingiting nito. Napaiwas tuloy ng tingin ng dalaga. Ang gwapo kasi nito lalo na kapag ngumingiti. Hawig nito si Henry Cavill. Sobrang pinagpala. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit marami ang babaeng nahuhumaling rito. Kahit walang effort na ginagawa ang binata. Hindi kasi ako dinadalaw ng antok. Kaya naisipan kong lumabas at uminom ng gatas. Nakagat niya na lamang ang ibabang labi dahil sa biglang pagngangatal ng boses niya. Pwede rin bang mag-request ng gatas? Hindi rin kasi ako dinadalaw ng antok eh. Nakaukit pa rin sa labi ni Liam ang mapang-akit ng ngiti. Kaya't ang dalagay hindi maiwasang hindi pamulahan. Sige, agad niyang sabi tsaka ito tinalikuran. Napapangiti na lamang si Liam habang pinagmamasdan si Venice. Ewan ba niya kung bakit ang payapa lagi ng araw niya kapag nasisilayan niya ang malaanghel nitong mukha. Unang kita pa lang niya, iba na agad ang binigay nitong impact sa kanya. Parang slow motion pa nga ang nangyari noong pagbuksan siya nito ng gate. Para siyang pinagbuksan ng gate ng langit nang una itong masilayan. At magmula ng araw na yun ay hindi na niya tinantana ng dalaga. Lahat ng galaw nito'y nakasunod ang mga mata niya. Kahit pa nga nasa loob siya ng kumpanya ay nakatutok pa rin ang mga mata niya rito. Nakakatawa lang dahil nagawa niya pang maglagay ng mga hidden camera sa bawat sulok ng mansyon. Masundan lamang ang mga galaw nito.
Pero kahit na pinagmamasdan niyang dalaga mula sa monitor, ay naglagay pa rin naman siya ng limitasyon. Hindi siya naglagay ng kamera sa silid nito, lalo na sa banyo. Ngayon lang tumibok ng malakas ang puso niya, at ngayon lang din siya nanabik para sa isang babae. At nang hindi na matagalan ng pagmasdan niya ito ay nilapitan niya ng dalaga at niyakap ito mula sa likod. Ramdam ng katawan niya, gulat ito sa ginawa niyang pagyakap rito. Ngunit hindi naman nagtangkang alisin ang nakayapos niyang braso sa maninipis nitong bewang. Mahal kita, Venice. Hayaan mo sana akong patunayan yun sa'yo. Paus niyang sabi. Pero natatakot ako. Mahinang sagot ng dalaga. Iniharap naman to ni Liam at masuyong sinalubong ang nanlalamlam nitong mga mata. Hindi ako ang tipo ng lalaki na nagbibigay ng maraming pangako. Pero lahat ng sinasabi ko ginagawa ko. Hayaan mo lang sana akong mahalin ka, Venice. Maghihintay ako hanggang sa matutuhan mo rin akong mahalin. Hinaplos niya ang pisngi ng dalaga at saka yun pinataka ng magaang na halik. Venice, hindi kita minamadali. Sinasabi ko lang to dahil hindi ko na kayang pigilan pang nararamdaman ko para sa'yo. Napaibig mo ang isang Liam De Castro nang wala ka man lang ginagawa. Lahat ng lumalabas sa bibig ni Liam ay mula sa puso. Walang halong pagpapanggap. Lahat ay puro. Kaya't ang takot na nararamdaman ng dalaga ay bigla na lang napalis. Lalo na nang hagkan siyang muli ni Liam. Ngunit sa pagkakataong to ay hindi na sa pisngi. Tuluyan ang nagdaop ang kanilang mga labi na kapwang uhaw. Ipinulupot muli ni Liam ang braso sa bewang ng dalaga. Hanggang sa paupuin niya ito sa lababo at masuyong hinagkan-hagkan sa labi. Batid niyang siyang unang nakaangkin sa labi ng dalaga dahil hindi nito magawang sumabay sa galaw ng labi niya. Mahal din kita, Liam. Ang mga salitang yun ang tuluyang bumasag sa malaking harang na pumipigil kay Liam na angkinin ng dalaga. Say it again. Paus niyang mando nang hindi niya man lang pinaghihiwalay ang kanilang mga labi. Mahal din kita, sambit ni Venice. Wala siyang pagtutol na nararamdaman. Handa na siyang sumugal ngayon. Tinugunan niya ang bawat hagod ng labi ni Liam sa labi niya. Hinayaan niya ring dalhin siya ni Liam sa sarili nitong silid. At doon ay tuluyan niyang isinuko ang sarili. Kapwa pa silang humahangos ang sabay nilang maabot ang unang rurok. I love you, Venice. Masuyong bulong ni Liam sa mismong tenga ng dalaga. Nakasubsob kasi ang mukha niya sa leeg nito at nananatiling nasa ibabaw. Ni hindi man lang hinuhugot ang kargadang nakabaon sa nawasak na perlas ng silangan. I love you too, pero pwede bang tama na? Hirap pang pakiusap ng dalaga. Ang kaso ay mukhang hindi siya mapagbibigyan ni Liam dahil ramdam niya mula sa loob ang pagiging aktibo ng pagkalalaki nitong hindi niya inaasahang malajambong talong sa laki. Sorry, my future wife, kaso galit pa rin tong taguro ko. Pilyong sambit ni Liam. Hinagkan niya muna sa noo ang minamahal na dalaga bago muling umarangkada. Kung hindi pa nga tumilaok ang manok na alaga ng hardinero nila, ay hindi niya patatantanan ng dalaga. Matulog ka lang ng mahimbing, mahal ko. Muli niyang pinataka ng halik ang noon ni Venice bago ito lagyan ng kumot. Saglit lamang siyang natulog sa tabi ng dalaga. Tama lang para mabawi ang lakas na nawala sa kanya kagabi. Bago bumangon, pinagsawaan niya munang pagmasdan ng magandang mukha ni Venice. Hinaplos niya pa muna ang malambot nitong buhok bago ito iwan sa kama. Maglilinis lang muna siya ng katawan. Pero bago niya yun ginawa ay tinawagan niya muna ang sekretarya para utusan tong dalhan siya ng pumpon ng pulang rosas. Nagpabili na rin siya ng singsing dahil ngayon din mismo ay magpo-propose na siya kay Venice. Hindi kasi talaga siyang tipo ng tao na matagal kung kumilos. Nakuha niya ng dalaga, kaya't dapat lang napanagutan niya ito. Saktong 1:00 ng hapon nang tuluyang magising si Venice. Wala na sa tabi niya si Liam. Tanging bulaklak, gamot at pagkain nasa side table na lang ang bumungad sa kanya. Hirap man ay pinilit niyang bumangon. Ang hapdi ng parting yon. Ayaw niya pa sanang gumalaw ang kaso ay
Ihing-ihi na talaga siya. Kaya ang sisti ay iika-ika siyang naglakad papuntang banyo. Aray ko, grabing sakit naman ng first time. Kung alam ko lang talaga na double XL pa lang batuta ng lokong lalaking yun hindi na muna sana ako nag-I love you to. Impit niyang reklamo. Mangiyak-ngiyak pa siya nang matapos ng umihi. Gusto niya pa sanang ipahingang napagod na katawan. Ang kaso ay ang lagkit ng pakiramdam niya. Bukod pa ron, ay alam niyang hinahanap na siya ng kaibigan at ni Manang Lucilia. Hindi niya pa nga alam kung anong sasabihin sa mga ito. Oras na mag-usisa sa biglaan niyang pagkawala. Minabuti niyang bilisan ang paglilinis ng katawan. Kahit na medyo hirap pa siyang kumilos. Dahil naririnig niya ang boses nila Ana. Hinahanap na siya ng mga ito. Paktay na. Anong sasabihin ko? Hindi niya alam kung lalabas na ba siya sa kwarto ni Liam o hihintayin niya lang itong makabalik. Nasa kwarto ko siya, Manang. Nagpapahinga. Kaya wag muna kayong gumawa ng ingay. Rinig niya ang boses ni Liam na kinakausap si Manang Lucilia. Kinakabahan niyang hinintay ang sagot ng matanda kaso wala siyang narinig. Kaya't mas lalo siyang kinabahan. Bakit mo sinabing nandirito ako? Pinandilatan niya kagad si Liam ng pagkapasok. Para alam nila at para hindi ka na nila hanapin. Kaswal lang nitong sagot. Hindi mo pa kinakain yung hinanda ko. Ako pa naman ang nagluto ng mga yun para sa'yo. Nagtatampo pa nitong sabi nang makitang hindi niya man lang nabawasan ng pagkain na nasa side table. Hindi mo ba gusto yung pagkain? Gusto mo bang gawang kita ng bago? Malambing nitong tanong tsaka siya inakay na maupo sa gilid ng kama nito. Liam, mabibigla sila. Wala akong pakialam sa kung ano man ang magiging reaksyon nila. Huwag mo na silang isipin pa, okay? Ako nang bahala sa lahat. Ang isipin mo lang palagi ay ako. Masuyo nitong hinaplos ang pisngi ng dalaga. Tsaka yun pinataka ng magaang halik. Lahat ng sinabi ko totoo. Mahal kita. Mahal na mahal. Bakit sa dinami-rami ng babae, ako pang napili mo? Isa lang naman akong simpleng babae. Dahil ikaw ang pinili nito. Itinuro ni Liam ang dibdib. Hindi naman natin to pwedeng diktahan, hindi ba? Oo, pero... Wala nang pero-pero. Magpapakasal tayo at bubuo ng isang masayang pamilya. Sigurado ka na ba talaga sa akin? Bibili ba ako nito kung hindi? Tuluyang ipinakita ni Liam ang rason kung bakit siya umalis. Liam? Wala siyang ibang masabi. Natutop niya na lang ang bibig nang lumuhod to sa harapan niya at buong pagmamahal siyang inalok ng kasal. Let's get married, Venice. Sabay tayong manunumpa ng wagas na pag-ibig sa harapan ng altar. Tumanda tayo ng sabay, mahal ko. Pakiramdam ni Venice ay nananaginip lamang siya. Parang kailan lang nung unang magtagpo ang landas nila ni Liam. Sinungit-sungitan pa siya nito tapos ngayon ay inaalok na siya ng kasal. Hindi niya alam kung deserve niya ba ang isang Liam de Castro. Hindi ka na pwedeng tumanggi, Miss Amonte. Pahabol ni Liam. Bakit naman? Kasi isang buwan pa mula ngayon ay magsusuka ka na at hihingin ng mga cravings mo sa akin. Kumpiyansa nitong sabi. Bakit? Sa tingin mo ba, tatanggi pa ako matapos mong wasakin ang maruya ko? So, pumapayag ka na? Bakit? Ayaw mo bang pumayag ako? Siyempre gusto. Gustong gusto. Pagkasabi, isinuot na nito ang singsing sa palasingsingan niya. Tuluyan na siyang sinelyuhan ni Liam. I love you, my soon-to-be wife. Kapwang may ningning sa kanilang mga mata. Makikita mo talagang mahal nila ang isa't isa dahil lahat ng ipinapakita nila ay puro at walang halo ni katiting na pagpapanggap. I love you too, Liam. Puno ng pagmamahal niyang tugon hanggang sa magtagpo ang kanilang mga labi. Matapos ang proposal ay agad nang inayos ni Liam ang kasal. Tuwang-tuwa pang Donya dahil sa wakas ay magkakaroon na ng asawa ang panganay na anak. Hiling lang nito na sana maabutan pa ang unang apo nang maiparamdam dito ang pagmamahal ng isang abuela. Kinausap na rin ni Liam ng masinsinan ng nanay ni Venice. Humingi siya rito ng basbas ngunit bago yon ay kinuha niya muna ang loob ng ginang.
Nalaman niya rin ang totoong pangalan ng ama ni Venice at gamit ang mga koneksyon ay nagawa niyang matunto ng kinaroroonan ng ama ng kanyang fiancé na si Mr. Morgan Huss. Nakakalungkot lamang dahil dekada na rin mula nang lisanan nito ang mundo. Malungkot ngunit wala naman na silang ibang magagawa kung hindi ang tanggapin na lamang ang lahat. Ilang linggo lang nun ay nalaman nilang nagdadalang taon na si Venice. Laking tuwa ng lahat lalo na ni Liam dahil sa wakas ay magiging daddy na siya. May matatawag na rin siyang anak. Ngunit hindi lahat ay masaya sa natatamasang ligaya nila Venice at Liam. Sa tingin mo ba papayag akong sumaya ka habang ako'y durog at nagdurusa? Hindi ka pwedeng lumigaya, Liam. Hindi ako papayag. Puno ng pait na sambit ni Kane habang pinagmamasdan mula sa malayo ang pag-iisang dibdib nila Venice at Liam. Punong-puno siya ng galit sa puso dahil pakiramdam niya lahat na lang ay inaagaw sa kanya ni Liam. Akin lang si Venice. Akin. Hibang nitong sabi at matyagang naghintay ng tamang oras para kidnapin ang asawa ng nakatatandang kapatid. Para kasi sa kanya ay sila lamang ni Venice ang dapat na magsama. Siya lamang ang lalaking nararapat para dito. Siya lang ang makagagawang pasayahin to. Ilang minuto pa siyang naghintay bago bigyang utos sa mga kinuhang tao para kunin ang bride sa groom nito. Ngiting demonyo ang umukit sa labi ni Kane nang tuluyang kumilos sa mga tao niya. Nagkagulo sa loob at labas ng simbahan ng manlaban si Liam. Ngunit dahil nag-iisa lang ito at walang kahit na anong armas, ay nagawa itong patumbahin ng mga tao niya. Magkakasunod na putok ng baril ang mas lalo pang nagpawindang kay Venice. At kasunod noon ay ang paghandusay ni Liam sa semento. Liam! Mahal! Ano ba bitawan niyo ako mga walang hiya kayo? Mga hayop! Pakawalan niyo ako, kailangan ako ng asawa ko! Pilit na kumakawala si Venice sa mga lalaking humablot sa kanya at walang awang pinagbabaril ang asawa niya. Ang saya pa nila kanina tapos biglang ganito. Ano bang kasalanan naming mag-asawa sa inyo? Bakit niyo ito ginagawa? Naiiyak sa galit niyang bulyaw sa mga lalaking pilit siyang isinasakay sa itim na van. Sa amin walang atraso ang asawa mo. Pero sa boss namin, malaki. Ngising sagot ng isang lalaki. Tsaka si Venice pilit na pinaamoy ng pampatulog na inihalo sa panyo. Nanlalaban pa si Venice pero wala rin tong nagawa. Lalo't malalaki ang katawan ng mga lalaking dumukot sa kanya. Pero bago pa mawala ng malay, naaninag niya ang mukha ni Kane. Nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. Ako nang bahala sa kanya. Umalis na kayo. Utos ni Kane sa mga tauhan ng marating na nilang bahay kung saan niya napiling itago si Venice. Nasa loob ng masukal na kagubatan ng two-story house na ipinatayo niya. Matagal niyang plinano ang lahat. Hindi siya papayag na nakuha pa sa kanya ang iniibig, kaya't lahat ay gagawin niya. Magwagi lamang siya sa pagkakataong ito. Tuluyan niya na ring inabot ang huling bayad sa mga kinuhang tao. Salamat, boss! Ani nang namumuno sa grupo. Tangulang ang naging tugon ni Kane. Hinintay na lamang niyang makaalis sa mga ito bago daluhan ng walang malay na si Venice na inihiga niya sa kama. Tayo lang ang dapat na magsama, Venice. Sa akin ka lang nababagay. Masuyo niyang hinaplos ang pisngi nito at akma sanang hahagkan nang magkaroon na ito ng malay. Kane! Automatic ang itinulak ni Venice ang lalaki. Venice! Gusto sana ni Kane na abutin ang mga kamay ni Venice pero pilit namang lumalayo sa kanyang babae. Alam niyang galit ito sa kanya. Halata naman yun dahil ang sama ng tinging ipinupukol nito sa kanya. Paano mo tong nagawa? Kapatid mo siya! Hipag mo na ako! Basag ang boses na singhal ni Venice dito. Mahal kita. Hindi pagmamahal yan. Hindi ka marunong magmahal, Kane. Alam mo kung bakit? Dahil hindi ka marunong tumanggap ng pagkatalo. Sarili mong kapatid ang nagawan mo ng masama. Paano mo ito nagagawa? Paano mo naaatim na pakiharapan ako pagkatapos mong sakta ng ama ng anak ko? Kane, hindi ikaw to. Hindi ganito ang Kane na nakilala ko. Please lang, Kane.
Ibalik mo na ako sa asawa ko. Hindi! Mariing putol ni Kane sa kanya. Tumulo na lamang ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Nanlulumo itong tiningnan sa mata. Kane, parang awa mo na, kailangan ako ng asawa ko. Hindi ko kakayanin kapag nawala siya sa amin. Mahal na mahal ko siya eh. Pilit niyang pagkumbinsi sa lalaki pero naging bingi ito. Tumayo ito at walang imik na lumabas ng silid. Agad naman siyang tumayo para sana sundan to at muling pakiusapan. Ang kaso nilak na nitong pinto. Kane! Buksan mo ito, Kane! Kahit pa yata ibuhos niya ang buong lakas sa pagsira sa pinto ay baliwala rin dahil sa tibay ng pagkakagawa noon. Hindi mo ako pwedeng ikulong na lang dito! Garalgal niyang sabi. Inilibot ni Venice ang tingin sa paligid. Naghanap ng pwede niyang daanan sa pagtakas. Ngunit halos panghinaan siya ng tuhod nang wala man lang makita kahit na bintana sa kwarto kung nasan siya. Maging sa banyo'y ganun din. Naiiyak na lamang siyang naupo sa gilid ng kama. Kasunod ng paghaplos niya sa isang buwan niya ng tiyan. Patawad, anak. Naging mahina ako. Hindi ko nagawang protektahan ng papa mo. Mabilis niyang pinawi ang mga luha. Hindi siya pwedeng umiyak na lang ng umiyak dahil baka makaapekto yon sa anak nila ni Liam. Diyos ko, huwag niyo po kaming pababayaan ng anak ko. Iligtas niyo po kami lalo ng asawa ko. Tempting siyang nagdarasal dahil iyon na lang ang tangi niyang magagawa. Makalipas lamang ang ilang sandali ay bumalik si Kane na may dalang pagkain at pamalit. Venice, kumain ka na. Hindi ka pwedeng malipasan ng gutom. Mahinahon itong sabi. Ayoko. Baka pati sa anak ko ay may mangyari kapag kinain ko yan. Matigas niyang sabi na hindi man lang ito sinusubukang tingnan. Hindi ko naman magagawa sa iyo yun. Mahina nitong sabi. Mapakla tuloy siyang tumawa. Talaga ba? Anong tawag mo sa ginawa mo sa kuya mo? Kumain ka na lang kapag gutom ka. Sumusuko nitong sabi at akma na sana nga alis ng pigilan niya. Hindi pa huli ang lahat, Kane. Mapapatawad ka pa ng lahat basta't ibalik mo lang ako. Pangakong hindi ka makukulong basta't palayain mo lang ako. Pinagkiskis niya ang dalawang palad kasunod ng pagluhod niya sa harap ng lalaki. Nakita niya ang gulat sa mga mata nito matapos niyang gawin yun. Kane, please. Para na lang sa pamangkin mo. Hindi ako takot na makulong, Venice. At iyang nasa sinapupunan mo, akong mag-aalaga at tatayong ama niyan. Tumayo ka na dyan dahil kahit pa anong gawin mo, hindi na magbabago ang isip ko. Sa akin ka lang. Tayo lang ang dapat na magkasama. Parang wala na ito sa tamang katinoan. Masakit na makitang ganito si Kane. Nang dahil sa galit at sobrang pagmamahal ay nagawa na nitong makapanakit ng tao. Hindi na ni Venice sinusubukan pang makiusap o magmakaawa. Wala na rin kasing saysay dahil sarado na ang puso't isipan ng lalaki. Sinunod niya na lamang si Kane at sumabay sa palabas na sinimulan nito. Hanggang sa lumipas ang ilang mga buwan at tuluyang dumating ang araw ng panganganak niya. Hindi na si Kane natakot na dalhin siya sa ospital dahil sa pag-akala nito na ito na ang mahal niya at hindi na si Liam. Pero ang lahat ay parte lamang ng plano niyang pagtakas. Palihim siyang humingi ng tulong sa babaeng doktor na nagpapaanak sa kanya. Walang pag-aalinlangan namang pumayag ang babae. Binantayan nito ang pinto ng delivery room matapos sa kanya iabot ang cellphone. Walang sinayang na pagkakataon si Venice. Tinipa niyang numero ng asawa kaso out of coverage area. Kaya't ang numero ni Ana ang huli niyang pag-asa. Hello? Sino to? Rinig niya ang boses ng kaibigan mula sa kabilang linya matapos nitong sagutin ang tawag niya. Mangiyak-ngiyak pa siya nang magsalita. Ana? Venice! Ikaw ba talaga yan? Paniniguro nito. Hindi makapaniwalang makakausap siya. Oo, ako ito. Mamaya na maunang kamustahan ha, kailangan mo akong tulungan, Ana.
Pinigilan na muna niyang lumuha at agad na sinabi ang lahat-lahat kay Ana. Pati na ang lokasyon kung nasaan siya. Hintayin mo lang kami dyan, pupunta kami. Anito tsaka ibinaba ang tawag. Para siyang nabunutan ng tinig sa dibdib. Tuluyan niya na ring ibinalik sa doktor ang cellphone at tsaka dito nagpasalamat. Makikita na rin natin ang daddy mo, anak. Magkakasama-sama na tayo. Emosyonal niyang sabi. Tsaka hinagka ng bunga ng pagmamahalan nila ng asawa. Laking pasasalamat niya sa Diyos dahil hindi nito pinabayaan ng asawa niya. Nakakalungkot lang dahil kung si Liam may nagawang makaligtas sa tama ng bala, ay hindi naman ang ina nitong sumuko na sa sakit na cancer. Ni hindi man lang nangginang nakita ang apo sa panganay nitong anak. Sumapit ang hapon at tuluyang dumating ang tulong para kay Venice. Tuluyan silang nagkita ni Liam at tuluyan na ring nahuli ng mga pulis si Kane. Mahal, hindi ka ba niya sinaktan? Wala ba siyang ginawang masama sa'yo? Pasensya na, ngayon lang ako. Hindi kagad kita nahanap. Kung hindi sana ako nasa ICU, hindi sana ito mangyayari sa atin. Hindi ka sana mawawalay na matagal sa akin. Mangiyak-ngiyak pa si Liam nang hagkan at yakapin ng kanyang mag-ina. Oo, okay lang ako, kami ng anak natin. Naging matatag ako dahil nanumpa akong magsasama tayo hanggang dulo. Wala nang sino man ang pwedeng maghiwalay sa atin. Pangako yan, mahal ko. Masuyong hinagkan-hagkan ni Liam ang labi ng asawa. Walang pagsigla ng sayang nararamdaman nila. Dahil sa wakas, nagkita't nagkasama na silang muli. Kung hindi ka lang nanganak, baka nadiligan na kita ulit. Birong sambit ni Liam kapag kuwan. Sira ulo. Pinalo ni Venice ang braso ng asawa dahil nagagawa pa nitong magbiro ng ganon gayong kapapanganak pa lang niya. Binibiro lang naman kita, mahal. Namiss kita, Liam. Masuyo niyang hinaplos ang mukha ng asawa. Matagal niya itong pinangulilaan. Walang araw na hindi niya ito iniisip. Namiss din kita, maganda kong asawa. Matamis ang ngiting nakaukit sa labi nila pareho. Nagdaop ring muli ang kanilang mga labi. Hindi pa rin kayo tapos maglambingan? Kasi kung hindi pa lalabas na muna kami ni Chang, nakakahiya naman sa inyo. Bulalas ni Ana. Sabay pang naibaling na mag-asawa ang tingin rito. Hindi ba dapat kanina pa kayong lumabas dahil moment namin tong mag-asawa? Pagsusungit ni Liam. Natawa na lamang si Venice dahil nakita niya na naman tong nagsusungit. Ay, sir, umayos ka. Sa akin tumawag yung best friend mo kaya't wala kang karapatang magsungit, ano? Pagtataray din ito at walang pakialam na kinuha kay Venice ang magiging inaanak. Ang gwapo naman ito. Nabigyan niyo na ba ng pangalan? Sure ko hindi pa kasi inunan niyo yung lande, no? Palatak pa nito. Of course meron na. Hindi ko naman nahayaang maging illegitimate child ang anak ko. Saad ni Liam. Sinuway naman to ng asawa. Noah, iyon ang pangalan niya. Saad naman ni Venice. Noah, ang ganda namang pangalan. Hi baby Noah, ako nga pala si Tita Ana mo. Soon, magiging ninang mo na rin. Sabik na hinagka ni Ana sa pisngi ang malusog at cute na anak ni Venice. Nakikarga na rin si Manang Lucilia dahil tulad ni Ana ay sabik din to. Napapangiti na lamang sila Venice at Liam dahil halos pag-awayan pa ng magtiya ang anak nila. Tama na yan, oras na para dumeding anak ko. Labas na muna kayo. Kinuha na ni Venice ang anak na batid niyang gutom na dahil umiyak na ito. Pati po ikaw, mister, labas na muna. Baling niya na rin sa asawa. Bakit naman? Dahil magbe-breastfeed na ako. And so? Anong so? Maiilang ako kapag nandito ka. Pinandilatan niyang asawa kaso matigas talaga ang ulo nito. No, I'll stay here. Hindi kita iiwanan, no? Tsaka ano pa bang ikakahiya mo sa akin? Nakita ko naman na yan. Mahal, please. I'm sorry, wife. But my answer is still no. Magbabantay ako sa inyo. Sige na, padidehin mo ng anak natin dahil nagugutom na. Promise, behave lang ako. Medyo nahihiyaman ay hinayaan na lamang ni Venice ang asawa.
Hindi rin naman siya mananalo lalo't alam niyang seryoso ito. Pagkatapos ng anak natin, pwede bang ako naman? Maya-maya ay pilyo nitong sabi. Pinandilatan niya tuloy ito. Bukod sa kasal, ay ito na ang pinakang espesyal na araw na nangyari sa kanilang mag-asawa. Hiling na lang nila ngayon ay hindi na sana maulit ang masalimuot na nangyari matapos ang kanilang kasal. Lumabas na rin ng ospital si Venice. At sa pagdating nila sa mansyon ay isang mahigpit na yakap ng isang ina ang sumalubong sa kanya. Paulit-ulit itong humihingi ng tawad sa lahat. Kailanman ay hindi ako nagalit o nagtanim ng sama ng loob sa inyo, Nay. Mahal ko po kayo at malaki ang utang na loob ko sa inyo. Sino ba naman ako para magalit? Binigyan niyo ho ako ng buhay. Binihisan at binigyan ng pangalan. Kaya salamat po. Gumanti siya ng yakap sa ina at saka ito hinagkan sa noo. Wakas.